Kung makikita nyo yung kanyang right eye, parang may katarata na. Parang, nakakakita pa ba ito? Yung kabila na. Isang mata na lang ang nakakakita. Wala Kasi siyang mga paa. Putol yung paa niya. Yes, in-amputate po siya. Ang taba-taba niya na. Military Working Dog Juvenon, 8 taong nagsilbi sa gobyerno. Military Working Dog Bamboo, 14 na taong gulang, sumabak sa gera at iba't ibang operasyon sa Mindanao. Military Working Dog Lotto, 1.5 taong nagsilbi sa gobyerno, naputol ang paa sa ngalan ng serbisyo. Hindi man tao, bayani kung ituring ang marami sa kanila. Pero ano nga ba ang kapalarang naghihintay kapalit ng halos buong buhay na paglilingkod? Mahigit 6 na dekada ng katuwang ng ating mga sundalo ang mga aso. Kasakasama sa pagpapatrolya sa mga liblib na lugar. Kakampi sa pagsugpo ng iba't ibang krimen. Kasangga sa gera at bakbakan. Sa K9 Battalion ng Philippine Army, nagsisimula ang training mula pa sa pagkatuta. Pinipili ang pinakamatikas, pinakamatalino at pinakamatapang sa lahat. So, ang ginagawa niya ngayon ay tinetest niya itong puppy na ito. This is a German Shepherd na puppy na mga nasa 4 months pa lang. Ranger ang pangalan niya. May 5 iba't ibang test para malaman kung fit ba para maging isang military dog ang isang aso. Major, sit. Down. Sit. Sit. Major. Good boy! Tawag namin dyan ay standard conditioning method. So, kapag sumusunod yung aso, pwede yung maging military Binibigyan, dog? oo. Pinapakita natin, so nakitingin siya, nandun yung attention niya. Oo. So yan ang gusto natin, may attention. Hindi Ayan, kailangan tama, pilitin. tinitingnan niya yung ano. Nakatingin siya doon. So Okay. nagawa niya yung desired behavior. Oo. Then bibigyan ng reward ng handler. Okay. So bigay mo yung reward. So uulit at uulitin lang niya yung kasi behavior na yun. sumusunod. Higit sa lahat, importante ang tapang ng aso. Kaya ba nitong labanan ang kanyang takot? So yung sound test naman, na normal reaction pag yung aso nakadinig ng ingay, yung ibang aso tatakbo na yan. So ang gusto natin, ma-manage niya yung sound na yun. Pero, pupunta tayo. So yung ibang aso, yan. So okay yun. Yun yung gusto natin makitang reaction, hindi yung tatakbo At magtatago. at magtatago. Kasi mas malakas pa yung tunog ng barel kaysa dito. Okay. So, yun yung isang tinitingnan natin sa aso. Sige So nga. na-manage niya lang. So nag-react siya pero tumingin lang siya dito. Tapang! Ang tapang! May ibang aso, pag ginano mo pa lang yung ingay, tatakbo. Tatakbo na. Pero ito, hindi natatakot. At kailangan matrain sila ng ganon. Kailangan matrain. May 4 na klase ng military working dog. Ang Scout Patrol Dogs na madalas ginagamit sa mga parada at bantay sa mga lugar. Ang Rescue Dogs na madalas gamitin sa panahon ng trahedya at kalamidad. Explosives Detection Dogs na may kakayahang malaman kung may bomba, droga o anumang kontrabando sa isang lugar.
combat tracking dog na kasama ng mga sundalo sa pakikipagbakbakan sa mga kaaway. Ito yung mga kasama nating umakyat sa jungle operation. So, delikado rin ang trabaho nitong mga asong ito. Delikado rin kasi kasama rin sila ng mga infantry units natin and ng mga special operation units natin na nag-ooperate sa bundok. Kapag pumasa ang tuta sa iba't ibang pagsubok ng mga sundalo, habang buhay na pagsiserbisyo ang kapalit nito, magtatrabaho at maglilingkod araw-araw hanggang 8 taon o higit pa. Sa ngayon, mahigit 100 military working dog ang hawak ng K9 Battalion ng Philippine Army. Pero halos kalahati ng bilang na ito, malapit nang magretiro. 8 years for a dog, sa isang aso, ang bawat isang taon niya ay katumbas 7 years para sa tao. So since tayo, ang retirement age din sa personnel ng armed forces ay 56 years old, tinulad din namin yung retirement age ng aso sa 56 years old. So yung 8 years nila is equivalent to 56 years old. So, sino dito yung mga magre-retire na? Ito, ma'am. Si Jaguar, Jeff. Yung si Jubilon, due for retirement na rin. Sino po? Jubilon. Ito. Bakit po? May iko ng mata niya, pero... Patingin. Pwede ba lumapit doon? Parang may something, yung tenga niya parang ano, no? Oh, ba't gano'n? Parang chicharon. Before nagkaroon siya ng oral hematoma, yung yung blood vessel sa Tenga niya, oo. Isa si Juvilon sa mga pinakamatikas at pinakamagaling na bomb-sniffing dog ng Philippine Army noon. Pero nang lapitan ko siya, isang mahina at matamlay na aso na lang ang aking nakita. Bulag na ang isang mata. Ito si Jubilon, isa siyang Belgian Malinois, isa siya sa mga pinakamatanda ng dogs dito. 8 years old na siya. Usually ang Belgian Malinois, sorry baby, black yung balahibo dito sa may nguso, pero nakikita nyo marami na siyang mga white hair, ibig sabihin talagang matanda na siya. Tapos kung makikita nyo yung kanyang right eye, parang may katarata na. Parang, nakakakita pa ba ito? Yung kabila na. Isang mata na lang ang nakakakita. Sa edad na 8 taon, retirado na dapat si Juvilon. Pero mahabang proseso pa ang pagdadaanan bago siya tuluyang mapatigil sa pagtatrabaho. Dahil ang ating military working dogs ay part ng organization as equipment sa ngayon. Being one, kailangan mag-undergo ng process, i-clear siya at ma-drop o matanggal sa equipment ng unit at dadaan niya sa process na kailangan i-clear ng COA. At dahil nga kagamitan lang ang turing sa kanila ng Commission on Audit, walang malinaw na polisiya tungkol sa retirement ng K9 dogs. Kadalasan, mismong mga handler nila ang nag-aampon na lang sa mga aso. If nobody adopts them, what happens to them? Minsan tatagal na rito ng napakatagal sa unit until dahil na lang din sa edad niya, sa katandaan niya, mamamatay na lang siya dito, tsaka pa lang siya mapapalitan. Kawawa naman yung aso kung buong buhay niya nagtatrabaho siya, tas at the end of his years, Ganun na nga. Hanggang mamatay siya, hanggang nagtatrabaho na lang mamatay. siya. Hindi pa tiyak kung ano ang kapalarang naghihintay sa asong si Juvilon. Kung walang aampon sa kanya, ang maliit na hawlang ito ang kapalit na kapalaran ng halos buong buhay na paninilbihan. Sa isang malayong barangay sa Angat, Bulacan, may isang tahanan na kumakalinga sa mga sundalong aso. Ito ang Hound Haven, isang organisasyon na ang misyon hanapan ng pangalawang tahanan ang mga retiradong sundalong aso. They've served more than half of their lives. These are big dogs. They're only expected to live mga 12 to 15 years and they work 8 years or more. So talagang half of their lives is dedicated in service to humans, keeping our community safe. And I think they deserve more.
Kumbaga, hindi lang sila naka-cage after retirement. They deserve better than that. Bagong tayo pa lamang ang Hound Haven. Sa ngayon, 7 retiradong sundalong aso pa lang ang nasa kanilang poder. Ang pinakamatanda, si Bamboo, 14 na taong gulang. Dahil sa kanilang laki, nakakatakot sa unang tingin ng mga asong ito. Pero nang lapitan ko si Bamboo, nagulat ako sa kanyang ikinilos. Kanina nung lumapit ako dito, parang nakatingin lang siya sa akin. Pero nung nilagay ko yung kamay ko, ayan, umiikot-ikot na siya kasi gusto niya magpahawak. Parang naghahanap siya talaga ng yung human touch, yung pagkalinga talaga ng Combat tracking dog si Bamboo, isa sa pinakamatapang na aso noon ng Philippine Army. Pero sa puntong iyon, hindi mabangis na canine dog ang aking nakita, kundi isang asong naghahanap ng pagkalinga. Ano po sila for attention, for affection, kasi for the longest time they were caged. Lubhang napakapayat ng asong si Bamboo, butot balat kung tutuusin. Bakit po pumayat ng sobra? Dahil ba hindi kumakain? Or ano po? Ano po, meron siyang kidney problem. Kasi high protein diet yung kinakain niya. Dahil? Yun yung regular food na nabibigay eh. Hindi naman na-diagnose eh. Di ba? Sa bagay kasi yung mga canine, ayaw ng military na masyadong tumaba yung aso kasi tatakbo-takbo itong mga to. So, kailangan lean and mean sila. So, most of the time, less yung carbs, I suppose. More on the protein. Kaso, dahil may problema na siya sa kidney, Na-aggravate. lalong na-aggravate. At nang suriin namin ang kanyang ngipin, natuklasan namin ang isa pang sanhi ng kanyang labis na kapayatan. Ay, ba't gano'n na po yung ngipin? Oh, yan. Ba't parang upod na yung ngipin? Oo, upod na po siya. Kasi Wala na matanda siya na halos talaga ngipin. siya. So, hindi na siya makakakain ng matigas. Ah. Ay, kumbaga sa Diba? parang bungal na. Nag-recede na. Ibig sabihin, ayan o. Oh. Tinan mo, ma'am, oh. Eh, Yan, paano to nakakakain? Wala na siyang ngipin, ma'am. Parang, konti na lang yung ngipin niya, pumasok na sa loob ng gums. ay, ang liit na. Oo. Hanggang 15 years lamang ang life expectancy ng isang aso. Si Bamboo na 14 na taong gulang na, halos kalahati ng buhay inilaan sa serbisyo sa militar. Hirap nang maglakad si Bamboo ngayon, mahina na at may sakit na. Misyon ng Hound Haven, sana kahit man lang sa huling yugto ng kanyang buhay, maramdaman ni Bamboo ang yakap at kalinga ng isang pamilya. Dito kasi sa Philippines, since walang standard policy on canine retirement, it's parang depende sa organizations that employ them kung anong mangyayari sa kanila after their service. And most of these dogs are caged for the remainder of their lives. So, ibig sabihin, nakakulong lang sila. They barely get any exercise or human affection, human touch. And dogs are very sensitive creatures. They crave for, diba, for that connection to humans. Tuwang-tuwa ang mga aso ng Hound Haven sa tuwing may mga taong bumibisita sa kanila. Pero may isang aso na pirming nagtatago sa kanyang kulungan. Halos di lumalabas sa kanyang sulok. This is Loto. Loto! He's a bit shy. Belgian Malinois. Belgian Malinois din po. Also an explosive detection dog. Come here, say hi. Loto! Loto, come! At nang lumabas si Loto, nalaman ko ang dahilan ng kanyang pagtatago. Wala Kasi siyang mga paa. Putol yung paa niya. Yes, in-amputate po siya kasi during the ASEAN security training drills, Kailang ASEAN? this Ito? ASEAN po, Ito sa lang? April lang po siya na-amputate. So, he was asked to jump out of a moving vehicle. Mali po yung bagsak niya, so nagka-limp po siya for a few days. Pero ang nangyari po parang winave off ng handler kasi magse-self-heal. Apparently, mas grabe po pala yung injury niya.
So by the time po na realize ng vet na necrosis na po yung right leg niya. So they had to amputate. Sa edad na 15 months, kung tutuusin, napakabata pa ng asong ito. Pero dahil putol na ang isa niyang paa, wala na siyang silbi sa Philippine Army. Hindi man siya mapakinabangan ng militar, naniniwala ang Hound Haven na hindi dapat magtapos sa serbisyo ang buhay ng mga aso tulad ni Lotto. Kaya lahat ng aso ng Hound Haven ay sumasailalim sa rehabilitation program. Pinapagamot, pinapalusog at pilit na ibinabalik ng mga doktor at trainers ang kanilang dating sigla. Balang araw kasi, nais nilang ipaampon ang mga asong ito sa mga interesadong individual. We put them in the adoption program. So that's when we post their profiles on our website and then we open adoption to our followers. Though we have a strict adoption process, but that's only because gusto namin, sure kami na yung dogs go to loving and responsible families. Matapang at mabangis man sila sa unang tingin, maamo at malambing din ng mga sundalong aso. Naghahanap ng kalinga tulad ng karaniwang aso. Mahigit 10 taon na sa K9 Battalion ng Philippine Army si Staff Sergeant Dominicio Dado. Iba't ibang aso na ang kanyang nahawakan at naturuan. Pero sa dami ng K9 na dumaan sa kanya, may isang aso na sadyang di niya malilimutan. Ang Belgian Malinois na kung tawagin niya, Chica. Pamahala ko mo kasi sa 5 years na yung pagsasama niyan. Oo. Minsan nga natutulog yan doon sa kwarto ko. Dito ako sa taas, dito sa baba. Doon sa kwarto ko. Medyo malambing din yung aso na yan. Pero noong 2013, nagkahiwalay ang dalawa nang i-assign sa ibang lugar si Sergeant Dado. Pagbalik niya sa Maynila, wala na si Chica. Wala na ang kanyang matapat na kaibigan. Sa Hound Haven namin natagpuan ang paboritong aso ni Sergeant Dado. 12 taong gulang na si Chica. Mahina na kumpara sa dati nitong sigla. Nang magretiro sa serbisyo si Chica, walang umampun sa kanya kaya ibinigay siya ng Philippine Army sa Hound Haven. Stop, chika! Makalipas ang ilang taong pagkakawalay, makilala pa kaya ni Chica ang kanyang matalik na kaibigan.